Yung sa ano po, sa service, customer service po. Alam ko din sa sarili ko doon ako kulang dito. Okay. Paano mo nakikitang ma-improve ang customer service mo? Yung mga tinuro niyo po dito sa akin na pagbati sa customer, minsan nagagawa ko kasi yun, minsan hindi din talaga. Lalo na pagkagising mo, mali yung bangon mo, ganun. Minsan hindi naman po din kasi maiiwasan. Ngayon, alam ko na yung gagawin talaga. Kailangan talaga consistent, no? Opo. Minsan kahit na ayaw natin, kailangan gawin natin. Diba? Tapos yun sa pag-handling ng customer po, lalo na yun sa mga concern nila talaga. Yung mga gusto nila na pwede mo namang pagbigyan, di pagbigyan natin. At least Tama. yan, alam ko na kung paano ko i-ano yung mga customer sa gusto nila. Tama, di ba? So, alam mo, pwede mo naman pag-isipan yan. Paano ko ba sasabihin na yung gusto nila ay hindi mo maibibigay. No? Pero ito lang ang tip ko sa iyo. Just always make sure na wag mo lang sabihin na hindi mo mabibigay, hindi mo mapagbibigyan. Ang isipin mo agad, ano yung mapagbibigyan mo sa kanya? Ano yung pwede mong gawin para sa kanya? Kasi mahirap yung tatanggihan lang natin. Sasabihin mo lang, ay sir, pasensya na po. Hindi po kami naggaganyan. Hindi po kami gumagawa ng ganyan. Di ba? Hindi po pwede sa amin po yung ganyan. So, mahirap sabihin niya ganun lang kaagad eh. Kasi nagkakaroon ng, ano mo yon yung parang, ganun ba? O sige, di wag na lang, di ba? O, so, hindi nagiging maganda yung ano nyo. Ang mas magandang paraan ay ganito. Sabihin mo, ay sir, naku, hindi po namin pwedeng gawin yan. Pero ito po pwede ko gawin. Diba? Ano yung pwede mong gawin? Yun ang sabihin. I'll give you an example. For example, ang request ni customer ay after na matapos yung wash, request niya, pakitaas mo naman sa dryer. Diba? Kasi lalabas ako mamamalengke pa ako. Baka matapos yung washer, hindi ako makabalik. Pero sigurado, babalik ako pagkatapos ng dryer. Nandito na ako. 'Di ba? So, pwede ba nating bigay yung ano na yon, yung assistance na yon? Pwede. Okay, pwede mong pagbigyan. Pero ang kailangan mo sasabihin, una-una, sir, actually, kasama po kasi yun sa drop-off service namin kung kami po talaga yung magtataas baba, mag-aalis, magpapasok sa mga machine, no? Pero sir, para sa inyo, itong magagawa ko. Okay? For one time, this time only, sir, wala akong charge sa inyo. Hindi namin kayo charge. Ako na po talaga magtataas. Pero sa next time po, pag medyo may mga ganyan po tayong request, talagang meron po kaming konting dagdag na service fee para po magawa. No? So pag sinabi niya, sige, next time, mababaya, magkano ba pag ano? Sir, mura lang, 10 pesos lang po para lang po makover yung time and effort na gagamitin natin. So yung ganung pagsabi, number one, hindi na si customer, hindi natatanggihan. Sabihin na pagbibigyan, 'di ba? Pero at the same time, natuturuan din natin siya na since self-service yung kanyang binayaran at hindi kasama yung drop-off charge doon, 'di ba? Sa dapat talaga lahat ng gagawa, ay ngayon alam na niya na meron palang konting dagdag sa mga ganong request. Pero dahil first time niya, ay gagawin mo nang walang bayad. Pero next time, alam na niya, may extra fee pa rin. Diba? Na pwede nating pagbigyan next time, pero dadagdag siya ng extra fee. So, dalawa mangyayari dyan. Number one, hindi ma-off si customer. And number two, hindi rin siya mang-aabuso in the future. Diba? Kasi pagka pinagbigyan mo lang yan, sige sir, may ako nang bahala dyan. Pag ginanon mo yan, sa susunod, gagawin niya ulit. 'Di ba? Hanggang sa masanay na siya na, ayan na, lovely, iniwan ko na sa washer, bahala ka na sa taas mo na sa dryer, ha? Ganun na siya sa'yo, di ba? So, pag na ganun na, namihasa na. Di ba? Ano nang tawag doon sa service mo? Inabuso na ang servisyo. Right? And the reality is, pagka nagkaganyan, nagkapatong-patong, lahat na lang ng customer, ganyan ang trato sa atin, naabuso na tayo left and right, hindi tayo
magiging masaya, at kung talagang tutuusin mo, nalulugi ka.